Sir June sa magandang preaching niya po ngayong gabi and kay founder po sa pagsasagawa po ng ganitong praise and worship and also kay Mamo for entertaining us. Ang takeover ko naman po sa John 5 to 11 ay once po talaga na kumilos ang Panginoon sa buhay natin at kahit sino pa po yan, talagang sobrang powerful no? Sobrang talagang unexpected siya, sobrang powerful and sobrang hindi mo masasabi na talagang ano siya, talagang posible na mangyari kasi yung idea ng pagkilos Lord sa buhay ng bawat isa sa atin is sobrang superficial Sobrang hindi mo talaga siya ma-define sa utak ng mga tao. And isa din sa sinasabi sa scripture na to is isa sa paalala ng scripture na to, na once na kumilos ang Panginoon sa buhay natin is tanggapin na po natin guys, mga EJ na nasa baba and na nakikinig po, please, kung hindi nyo pa po tinatanggap si Lord sa buhay ninyo, it's a sign na tanggapin nyo na po ngayon. Na hindi, gaya nga na sabi nila, hindi po aksidente na narinig nyo ang scripture na to at napakinggan nyo ang preaching ni Pastor June. Hindi po aksidente ang lahat. God always has a plan. Lahat ng nangyayari sa buhay natin is planado niya na to. And isa rin po sa naging naging key points ko sa scripture na to is gaano man po kalalim, kabigat, or katagal yung hirap na pinagdadaanan natin, na dinadala natin, especially sa ating mga individuals, kahit gaano man po kalalim yan or kalaki or kabigat or katagal, kahit gaano pa po kalalim yan, lagi po talagang worth it ang paghihintay. Kung lahat po ng yon itinataas nyo kay God, talagang wala no words can explain kung gaano kalaki yung pagmamahal ni Lord sa atin. And pinapakita po dito na kailangan lang talaga nating magtiwala at sumunod sa Kanya and to be patient. Ito po yun. Kasi hindi lahat ng bagay sa buhay natin is kailangang madaliin. Minsan kasi, gaya po ng sinabi nila na pag nagdadasal tayo, meron tayong hinihiling na kapalit ng pagdadasal natin. For example, nagdasal ako as a student, Lord, please, nag-aral naman po ako ng mabuti. Sana maganda yung maging result ng exam ko. Pangako na susunod ako sa yapak mo. Kumbaga parang ganun Pero hindi natin nasusunod. Yung ganong mentality, parang ipinapakita na, parang binigay na ni Lord binigay na ni Lord yung hinihiling mo. Hindi lang katulad nung hiniling mo eksakto. Kumbaga parang binigay niya na yung hiling mo pero hindi katulad ng hiling mo. Pero kung binuksan mo siya at kung inintindi mo at kung isinapuso mo talaga ang presensya ni Lord sa buhay natin, malalaman mo na yung dumating na blessing sa'yo is yun yung hiningi mo. Hindi lang kapareho eksakto ng hiningi mo. Yun po, gaya ng pagpapagaling niya dun sa lalaki, di ba? Sobrang unexpected nun and hindi sobrang worth it yung paghihintay ng lalaki. Kung babasahin natin yung full scripture ng John, makikita natin dun kung gaano siya katagal na naghintay and kung paano siya nagduda. Pero naging worth it yung lahat. And ipinapakita din po sa scripture na to na dapat hindi tayo manatili sa mga kahinaan natin or sa kalakasan natin. Kumbaga dapat po lumakad tayo or mag-move forward tayo sa bagong buhay na bibigay ni Lord sa atin. Kasi God is the way, 'di ba po? Hindi naman po siya kumbaga hindi mangyayari lahat ng to sa atin kung hindi dahil po